Mga kababayan, ayan po oh. Ito po ay channel, no? Hindi ko alam kung ano tong media na to, basta kay Arangkada Balita. Kay ano to, mga kababayan, nako. Galing kay Jesus Palsis itong picture na to. Na may hawak si Madriaga. Oh, ayan oh, mga kababayan. Yan din yung nasa thumbnail natin. Nako, biruin nyo ganun pala kalaki. Ganun pala kalaki, mga kababayan. Ganun pala kalaki ang inoffer. 500 million to 1 billion. Daig mo pa. Ako hindi, kung ako kay Madriaga, sige, operan nyo ako. Pero ang i-offer nyo sa akin, palayain nyo ako dito. Walang kwenta ang pera tas nakakulong ka din naman. 'Di ba? Oh, name your price. Kinausap siya mismo, no, sa phone call. Nangyari itong February na sinasabi na kung tatanggapin niya yung pera, hindi niya kinakailangan mag-recant, basta wag lang siyang magtistigo. Ang desisyon ng pamilya niya, especially ng mga anak niya, ituloy yung laban na ginagawa niya. Hala, ganun pala, mga kababayan. Ang offer, 500 million to 1 billion. So, hindi na siya mag-recant. Hindi niya babawiin yung affidavit na yun, hindi niya i-atras. Basta wag lang siyang magtistigo o wag siyang sumipot sa trial, no? Dito sa impeachment. Naku, mga kababayan, Diyos ko. Attorney Palad, sino ba yan? Yan ang tanong ngayon. Sino ba yan, Attorney Palad? Biruin nyo, mga kababayan, Bukod sa nagkaroon ng death threat, no? Ay inuperan pala si Madriaga, mga kababayan. Diyos ko po, inuperan, Naku, Diyos ko, nakakaano ito, mga kababayan, nakakaloka. Inuoperan ng 500 to 1 billion para hindi lang siya mag-witness. Ulitin ko mga kababayan. Una, ang pagsampa sa Davao ng reklamong cyber libel laban kay Madriaga at kanyang abogado. At ngayon, nakatatanggap na ng offer na pera si Madriaga at kanyang pamilya. Huwag lang siya umanong tumistigos sa impeachment proceedings. Ang alok umano, tumataginting na 500 milyon hanggang 1 bilyong piso. Oh, name your price. Kinausap siya mismo, no, sa phone call. Nangyari itong February na sinasabi na kung tatanggapin niya yung pera, hindi niya kinakailangan mag-recant, basta wag lang siyang magtistigo. Ba? Name your price. Parang hindi ito magkaiba doon, mga kababayan, sa isang iminsaryo, no? Na pumunta din kay Trillanes na ang offer, sky is the limit. Name your price. At ang sinabi pa, 10 digit. 10 digit ang sabi. Alam naman natin kapag 6 digit, 1 million. 10 digit yun. So, 1 billion nga. Diba? 6 digit, 1 million. Million yun. 10 digit ang nilagay. So, ilang zero yun? Siyam. Billion. Diba? Kita nyo, 500 to 1 billion offer. Wag lang si Madriaga magtestigo. Naku po, Diyos ko, mga kababayan, kalukuhan. Kanyang pamilya, huwag lang siya umanong tumistigo sa impeachment proceedings. Ang alok umano, tumataginting na 500 milyon hanggang 1 bilyong piso. Oh, name your price. Kinausap siya mismo, no, sa phone call. Nangyari itong February na sinasabi na kung tatanggapin niya yung pera, hindi niya kinakailangan mag-recant, basta wag lang siyang magtistigo. Ngayong February lang. Ang desisyon ng pamilya niya, especially ng mga anak niya, ituloy yung laban na ginagawa niya. Walang perang pwedeng ipalit, so magte-testify daw siya kung ipapatawag siya. Kanina umaga sinampahan ng reklamong perjury si Madriaga. Pinasinungalingan ng pangalawang pangulo ang mga paratang ni Madriaga tulad ng mga isyu ng katiwalian. Sabi ng kampo ng pangalawang pangulo, scripted ang affidavit ni Madriaga. Nako, bakit Siyempre, nila alam? kailangan patunayan din ni BP Sara na talagang false yung narration ni Ramil, and we have proof na talagang magkokonekta. We have photos, we have proofs na magpapatunay yung kanyang connection doon sa circle
ni VP Sara. Sir Lorenzo may mga Musni, hello testigo po. rin kami na magpapatunay na hindi siya stranger doon sa gawain na yun, noong mga panahon na yun. Sumulat na rin si Palad sa NBI para imbestigahan ang insidente at para maproteksyonan si Madriaga sa loob ng BJMP. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hala, kita nyo mga kababayan, grabe pala no. Diyos ko. Lie detector is the key. Yan nga ang problema. Kung ipa-lie detector yan, si Madriaga at si Sara, dito natin malaman kung sino ang nagsisinungaling. Kasi sa totoo lang mga kababayan, alam nyo, mahilig pa naman yan si Raffy Tulfo. Dapat ganyan kapag ka hearing, dapat ganyan lie detector agad. 'Di ba? Oo, di kilala pero inofera ng bilyon, 'di ba? Yan ang sabi ng attorney ni Madriaga na si Attorney Palad, sky is the limit or name your price. 500 to 1 billion or name your price. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, na ayaw ko magbitaw ng salita kasi madulas na naman tayo Ayaw ko muna magbitaw ng salita basta yun lang muna. Pero grabe mga kababayan, nakakaloka no. Nakakagulat. Nakakagulat. Biruin nyo ba naman? Diyos ko po, 103% naniwala ako kay Barsaga. Ma'am, Madriaga po ma'am. Ma'am Ganing Archol. Hindi po si Barsaga, Madriaga po. Kent, mas legit at totoo yung mga sinasabi ni Peebles kaysa Maharlika. Yan ang kwento ni Peebles na may banta kay Ramil. Which is totoo po talaga, mga kababayan, kasi nga, yung mga kwento ni Peebles na panood ko sa Facebook, same din sa kwento ni Attorney Palad. Ikaw, Kent, lagi kang nambibitin. Hindi naman. Diba? Ito pa, mga kababayan, bukod dyan, di ba nag-file si Sara, mga kababayan, kahapon ng kasong perjury kay Madriaga. Ito na, naglabas sila ng statement na kung saan ay, ito po, pakinggan nyo, mga kababayan. A sharp May whistle ads can lang. save your life in wilderness. The primitive rescue whistle made of aircraft Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na misleading o mali na tawagin si Ramil Madriaga bilang dati niyang aide o bagman. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente kagabi, muli nitong binigyang diin na hindi niya kailanman naging aide, kaibigan o empleyado o naging membro man ng kanyang staff si Madriaga. Ang kay BP Sara, ang tangi lamang nakakakilala kay Madriaga ay si Attorney R. Kilala mula sa Isip Pilipinas. Pinayuhan ng Vice Presidente ang media na maging maingat sa mga pagre-report at sinabing mahalagang unahin lagi ang pagiging accurate at patas sa pagbabalita. Nako, mga kababayan, mukhang, nako. Pakinggan pa natin yung isa, mga kababayan. Itinanggi Ito pa, pakinggan natin. Attorney, doon po sa complaint affidavit, sinabi ninyo na hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ano po yung ebidensyang hawak nyo para nga patunayan na hindi po ito totoo? Okay, so maliban sa mga certification mula sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na sinabing naging miyembro or parte itong si Ramil Madriaga katulad ng PSG, VP-SPG, Department of Education, pati na yung Davao City Mayor's Office. Meron tayong mga supporting testimonies mula sa mga testigo na nagpapatunay na hindi magkakilala si VP Sara and si Ramil Madriaga. Isa na dito si Attorney Ryan Kilala, na kaibigan ni VP Sara, na ang testimonya ni Ryan Kilala is kailangan yung Isip Pilipinas na sinasabing pinabuo daw ni VP Sara kay Ramil Madriaga for purposes of the campaign, hindi pala kilala nitong si VP Sara itong Isip Pilipinas kung hindi dahil dito kay Attorney Ryan Kilala na nagpakilala kay Ramil Madriaga
kay VP Sara at nag-arrange ng mga campaign Like po tayo, mga kababayan. campaigns events like virtual meetings with the then Vice President. So, yun ang mga palusot nila mga kababayan dito sa issue na to. So, wala man tayong magawa. As long as hindi pa naimbestigahan yan, hindi pa nagawa yan, hindi pa na tawag dito na check, ay hindi natin alam mga kababayan kung ano yung totoo. Pero malalaman naman yan, katulad niyan mga kababayan, katulad dito sa DZMM Balita na kung saan tumugon po or aaksyonan ng Kongreso na manatili si Madriaga sa Congress or sa Kamara kung sakaling totoo man na may death threat. Ito ha, pakinggan natin. Naku mga kababayan, delikado ito. Sa Congress daw si Madriaga magstay kung sakali man na totoong may death threat. Ito po, pakinggan Medyo natin. nakangiti na si Kong. Mukhang, kasi nga po pala, no, parang ang susunod na pagdinig ay sa Abril pa. Tama po kayo dahil bibigyan po ng pagkakataon Yan, si Joel Chua po respondent, yan ha, ang mga kababayan. vice-presidente para sumagot o mag-file ng kanyang answer within a period of 10 days. At pagkatapos po niyan, may 3 araw naman ang mga complainant para sagutin ang answer ng vice-presidente. At pagkatapos po niyan, meron pong another 3 days para mag-submit ng rejoinder naman ang panig po ng ating... Nako, patay talaga to mga kababayan. Hindi ko sinabing mamatay si Madriaga ha. Ganito po yan. Kung si Madriaga ay mapatunayan na may death threat, kukunin siya ng Congress, doon siya maglagi. So sa mga nagtatanong po, ano ba yung Congress? Di ba building lang yan? Hindi, ganito po yan mga kababayan. Explain ko po sa inyo. Nakapasok na kasi ako dyan. Kasi congressman ako noon eh. Hindi, joke lang. Dyan kasi sa Congress mga kababayan, bawat kasi kongresista dyan may mga kwarto. Bawat mga kongresista dyan may mga kwarto. Naalala nyo mga kababayan, noong itong si Zuleika Lopez ay kukunin ng pulis at dadalhin sa ospital. Naalala nyo na nagmura si Sara at nag-Zoom meeting sila na, putang ina mo Bongbong Marcos, yun sa pwesto po ni Pulong yun. No? Doon po yun sa mismong kwarto ni Pulong, mga kababayan. May mga pwesto, may mga kwarto po, no? May mga unit po ang bawat kongresista dyan. So, hindi natin alam kung sinong kongresista ang magpapagamit ng kanyang kwarto para dito maglagi si Madriaga. vice-presidente. Kanina nakita ko parang naibigay na, no? Naibigay na yung liham ng napirmado ni House Committee on Justice Chairperson Beatrix Pakinggan natin Luistro. ha, mga kababayan. Sa tanggapan ni VP Sara Duterte. So pagkatanggap po, mga ilang araw po ulit bago sila bigyan ng pagkakataon para makapagsalita. Yes po, Ma'am Ay Malay ko. Meron po silang 10 araw para mag-submit ng kanilang answer. Okay, ini-expect nyo po ba, Congressman Joel, ang pagdalo mismo ng Actually po, Ma'am Janet, siguro kay Congressman Bini Abante kasi sa mismong detention may detention din yan sa loob ng Congress. Di ba may pag nag-a-attempt kay katulad nung kinontempt yung mga sa Quadcom, doon nilalagay. Meron din po yan sila diyan, detention. Presidente sa pagdinig ng kanyang impeachment? Well, sa sitwasyon po ng ating vice-presidente ay alam naman po ninyo, minsan unpredictable, minsan dumarating, minsan hindi. So, expect na lang po natin kung ano man yung kanilang magiging desisyon at ito naman po ay re-respetuhin ng committee. Kasi kung matatandaan, partner, Actually, mga kababayan, si Sara hindi talaga sisipot yan. Di ba meron siyang 10 days na ultimatum para pasagutin ang kanyang kampo kasi yan ay parte ng due process. Hindi naman po pwede na puro Congress lang, puro ganyan sa side lang ng kalaban. Siyempre, pagbibigyan din ng Congress na ang side ni Sara na sumagot at sabihin ito bang mga aligasyon sa kanya, ito bang mga sinasabi ng mga mambabatas ay tama ba o mali ba? Kailangan reaksyonan ni Sara. Kaya binigyan siya ng 10 days para sumagot. No? So, part ng due process yan. Kasi kung hindi siya pagbigyan ng pagkakataong sumagot, ibig sabihin,
minanipulate lang. Ibig sabihin, ipinolitika siya. Joel, diba, yung committee nyo rin, yung Committee on Good Governance and Public Accountability, yung nag-imbestiga dyan kay Mary Jane, Mary Grace Piatos, at yung mga iba pa na, yung pati yung mga, yung mga safe house na binayaran na pagkakamahal-mahal, Kong Joel. Pero hindi siya umattend dun. So bakit kaya siya a-attend this time? May mga araw po na umattend siya, pero dun sa isang araw po na umattend siya, hindi naman po siya nag-take ng oath. Maalala po ninyo. Kaya po, yung mga nangyari po doon. So ano po pagkakaiba this time na para umattend siya, di ba, Kong Joel? Well, depende po kasi kung siya po rin naiimbitahan ng ating chairman dahil Hindi talaga kung attend makikita po yan. ninyo sa mga grounds, halos karamihan naman po doon ay repetition nung mga Hello po, Ma'am Herma nakaraang, Mariano. Ma'am Norma, grounds hello doon po. sa impeachment complaint na isinumite noong nakaraan. But just the same, kung ano man yung kanyang magiging pasya o ng kanilang panig, siyempre papayuhan po yan ng kanyang abogado, ay re-respetuhin naman po natin. Actually, mga kababayan, ganito po yan. Paano kung hindi siya dadalo? So, isa lang simple dyan. Kung hindi siya dadalo, tuloy pa rin ang pagdinig. Tapos, kung sakaling dadalo siya, tapos hindi siya mag-take oath, tuloy pa rin yung pagdinig. Walang magawa, mga kababayan. Kasi, hindi naman po pwedeng si Sarah kakalad ka rin, hilain mo yung buhok niya, patayuin mo siya doon, tapos panumpain. Walang ganun. Baka babaliktad pa si Sarah pang magkaso sa kanila kung ganun. So, walang pwersahan dyan, mga kababayan. Na kay Sarah na yun, kung uupo siya doon, manuod lang siya sa mga nagpipresent, sa mga nagpa-file ng complaint. Hanggang nandun siya, walang problema. Hindi siya pwedeng porsigihin. Baka matae. Yeah? Okay, speaking of respeto, no? Sa tingin niyo po ba, kung Joel, gaano kataas yung respeto nitong si Vice President Sara Duterte sa Kongreso? Kasi may mga nauna na siyang statement na against doon sa mga kritiko niya. Siyempre, these are purely criticism against her. Sa tingin niyo po, ito ba yung may tuturing niyong bilang respeto sa inyo sa Kongreso kung siya ay dadalo? Well, siyempre, hindi mo naman maalis na kung ito po ay hindi dadaluhan ng ating Vice Presidente. Of course, may mga committee members po dyan na ma-offend. But just the same, hindi ibig sabihin nun ay hindi na dapat umusad yung aming hearing. So, walang mga kababayan, walang hadlang. Kung dadalo man si Sarah o hindi, walang makakahadlang, tuloy pa rin ang hearing. Nasa batas po kasi yan, mga kababayan. Kung po pinag-uusapan kung talagang may merito na, dahil yun, pupunta pa tayo sa hearing sa pagkatapos po mag-submit ng kanilang mga respective Maraming gusto nang ma-impeach itong si VP Sara. Hindi naman po sa maraming may gusto, kung hindi sa sustansya po ng deliberasyon. Actually, mga kababayan, kahit ako, hindi ko gustong ma-impeach siya. Ang gusto ko, hindi ako excited dyan sa impeachment Ang gusto ko, mga kababayan, yung makalkal, yung bank account. Yan ang mahalaga sa akin. Yung makalkal ang bank account, yung maimbestigahan kung gaano katotoo ang mga sinasabi ni Madriaga. Yan, dyan ako na-excite. Hindi ako na-excite dyan na ma-impeach siya, matanggal siya. Kasi kung mapatunayan itong statement ni Madriaga at, di ba mga kababayan, mapatunayan itong mga bank account ni Trillanes, mga kababayan, ay, naku, patay kang bata ka.